your tita sa VA. I'm your hyper ate. And I'm your millennial bunso. And we are the Via The The Amazon Amazon Sisters! sisters. Sisters. Welcome to our second episode, misconceptions about VA life. What people think we do versus what we actually do. We're your tambay crew, three virtual assistants by day, and filtered chica queens by night. So for today's episode, let's start off with what's one unexpected or funny thing that happened at work this week, if there's one. I think one unexpected or not unexpected thing that happened this week is that it's last Thursday. Parang napag-usapan namin na bakit parang every time na magmi-meeting kami every Thursday is always a fan stand up. So parang nag parang hindi ko alam kung nababother ba yung boss natin. Para Bakit na-realize ng boss natin, Oo, parang niloloko bakit na bakit natin siya. parang every Thursday na lang hindi na regular meeting 'to. Bakit parang puro fun stand up na lang lagi. Pero ang ending gusto rin naman niya kasi napaka-competitive niya. So, Parang Um, same lang din. Parang yun lang yung unexpected funny. Unexpected siguro, ano, siguro yung parang may dumating sa amin na chika balita regarding one of our um, parang ka-VA na magbo-birthday and yung plan to that oh. yung plan tungkol doon. Yun lang, parang funny, unexpected na nakakainis, but yeah. Alam namin yon. Sino kaya yun? Sino sino kaya kaya yun? 'yun? For me naman, ano ba? Work-related na unexpected. Sa pagiging ano din, product researcher na lang din. This month kasi tsaka last month, mga ganitong months sa Amazon mahirap. And nababasa ko din recently na nawawalan sila ng client and all. Tapos siyempre may kasamang anxiety 'yun, ta's meron pang day na sobrang nag-usap kami ni hyper ate na ang alat, sobrang alat. Na 'pag wala kang nahanap na deals, yun yung sinasabi ng mga ano, product researcher. Tapos ayun, unexpected lang na right before I ended my shift, nagkaroon ako ng deals. So Yes. yun lang naman ang ano Baksu, sa'min. Yeah. At hindi lang siya nagkaroon ng deals, nagkaroon siya ng gold trophy. trophies. Yes, Yay. baksu. Oo. Unexpected ba siya or talagang ano lang siya? Talagang nakatadhana siya. Ako unexpected na naka-monitor yung attendance ko. But okay, fine. Bakit Okay, fine. naka-monitor? Bakit naka-monitor? Naka-monitor daw. Okey. Basta Kasi sa hindi ka susunod na favorite, meeting, kasi hindi nga Haish! ako in favorite. short. Oh. Pabayaan mo siya. Magsalita siya ng magsalita sa meeting. Dead man na lang. So, so Dedma. yung topic natin today is tungkol sa mga um, ginagawa ng mga VAs. Pero ano ba yung actual, ano yung reality sa expectations? So parang ganun siya. So kayo, may tanong ako sa inyo, what did you used to think a VA did bago kayo pumasok sa pagiging virtual assistant? Sa akin, I think, nung hindi ko pa like fully alam kung ano yung virtual assistant, akala ko nung una is more on like being an executive VA siya. So, more likely secretary to a CEO, something like that, na nag-arrange ng mga calendars niya, plans, and everything. Pero, may mga niches pala under or for being a virtual assistant. So, nung nakapasok na ako as Amazon virtual assistant, doon ko nalaman na may ibang niches pala. Tas, ang laki pala ng sinasahod kapag iba yung niche mo. So, ayun lang. Similar to hyper ate, um, akala ko din dapat yung niche mo aligned dun sa previous work mo or yung dun sa degree na natapos mo. So ayun, yung sa'kin akala ko, um, limited lang ako sa
sa medical and anything medical related. Kasi akala ko I won't thrive sa ibang niche and hindi ako aware din na may ibang niche na kaya ko din pala yung work. So yun, True. yun yung ano. Ako naman, for me, parang before, parang kasi ako na-open ako sa online, parang sa mga work from home job. Siguro 2017 pa, mga gano'n. So, parang tingin ko that time, parang glamorous yung trabaho. Parang so online, kasi nga 'di ba parang i-astig siya kasi nasa bahay ka lang tapos kumikita ka ng dollar. So, yun yung ano ko, yun yung tingin ko at first sa ano, pagiging isang virtual assistant. So, yan. Pero, what shocked you the most when you actually started the job? Sa akin siguro first is the salary talaga. Yung na-shock talaga ako na pwede pala yung kitain na nagwo-work from home ka lang tapos kumikita ka ng ganong amount na if iisipin mo, if kung magtatrabaho ka sa like corporate world dito sa Philippines, parang ang layo, super layo nung offer nila in terms of salary dito sa Philippines versus kapag virtual assistant ka. So, ayun. So, feeling ko yun yung sa akin. How about For you? me, ano, culture shock na din siguro kasi dahil dun sa first job ko na maliit naman yung sahod ko, um, ah, may pagka-unprofessional yung naging supervisor ko. Though sa field ko kasi, supervisor din agad ako pero merong mas siyempre mas mataas sa'kin. So, parang yung perception ko as that is my first job, ganito yung mga ano, siguro ganito yung mga supervisor na matatanda na baka hindi ka iti-treat well, na nilalagnat ka na sasabihin, "Ay hindi, pumasok ka pa rin ng gan'tong oras kasi kailangan kong kasama dito, ganito, ganyan, kaya I need your assistance," gano'n. Yun tapos nung naging VA ako nagulat ako dun sa first client ko na, so gan'to pala parang they will treat you as a person. Swertehan lang din siguro naman hindi lahat, pero mostly naman na naririnig natin na ano, ayaw nilang tawagin mo silang sir or ma'am na who's, above you, na they're above you, na parang ano ka lang, parang VA ka lang gano'n, hindi. Parang they will treat you as a human being human being True. talaga na ka-level mo lang sila kahit boss mo sila, Yes, tapos boss mo they will sila pero ang tawag mo sa kanila is the first name oo, basis. first name basis, ayun din. Tapos ayun, parang tuturuan ka nila from scratch na puwede mong matutunan lahat kahit although nag-training ka, may idea ka, iba pa rin yung ano, hands-on sa'yo yung client mo. So, swerte din ako dun. Ako, parang siguro same kay Hyper ate na nagulat din ako dun sa parang, ay, dito pala siya. Totoo pala siya na 'pag sinabi ng client na, "Oh, I'll give you three dollars per hour." So parang, ha? Parang totoo. Parang magugulat ka rin minsan na yung parang kinikita. Lalo na yung iba siguro na niche sa. Pero speaking for myself, parang feeling ko kasi talaga merong iba na ang kita nila ng isang araw, parang kita na yon ng isang regular employee sa Philippines ng 1 month or Yes. more pa yung kinikita nila. So, parang yun yung nakaka-shock. Pero hindi po gano'n yung kita namin, Ano lang po, parang ano lang siya, hindi naman Disclaimer. oo, Disclaimer po. disclaimer. Hindi po Depende gano'n, po sa client yon. Oo, depende po sa client yan, yan. At saka depende po kung ilan yung client niyo. Pero ano lang po kami, isa lang po. Opo, isa lang. Loyal po kami. Isa lang po, Hmm. Panirap na ako magsalita. Parang Okay. nabilaukan ata ako dun. So, is there a moment that make you go, "What the" So, this is not the easy job people think it is. I think sa akin, hindi siya moment, pero parang everyday. Kasi parang everyday is as a product researcher, parang napaka-challenging nung role namin in the first place. Kasi nga, parang yung first step ng pagiging successful ng company is parang nakaatang sa'yo. Wow, nakaatang, ang lalim na Tagalog nun. Parang nasa shoulder mo siya, buhat-buhat mo Oh, siya. no, hindi ko maintindihan yon. Ah, English, What's please. sorry. atang? 'Di joke lang. I'm so sorry kay sir. I'm so Englishera. Hala. So, Englishera halata. Englishera halata. Ay, pero yun, going back, yun, as a product researcher nga, mahirap nga siya kasi
yun nga, aside from yung sa amin naka-shoulder, sige, naka-shoulder yung parang first step ng responsibility to find products to sell on Amazon. Parang everyday kasi, hindi mo alam kung may mahahanap ka bang deal or wala, kung may magkakaroon ka ba ng spend or wala. Parang minsan nakaka-demotivate siya kasi parang parang kukwestiyonin mo yung self mo na, hala, bakit ganun? Wala pa akong nahahanap, wala akong mako-contribute sa team, ganyan, sa company, ganyan. Baka malugi sila, baka tanggalin ako, ganun, ganun. So, it's never an easy job, siguro. Pero, like, literally speaking naman kasi wala namang trabahong madali. So, kanya-kanyang challenges yun. Tas kanya-kanyang um, ways to cope up with sudden changes. Sa'kin, what the fuck moment na this is not an easy job, ano, actually similar kay ate kasi, parehas kaming product researcher and hindi unpredictable talaga yung market. Sinabi ko din 'to sa boss ko na, I'm always worried, I'm always anxious kasi hindi mo mape-predict yung market. Puwedeng madami kang deals kahapon ta's ngayon wala kang mapasa. So ayun, medyo ano, anxiety inducing din 'yun. Tsaka naalala ko lang, yung mga first months ko as a PR, Amazon PR, ano, I have to work super early kasi natatakot ako kasi everyday nagpapa-meeting yung boss ko yun. Pero ano, naka-help naman yun sa'kin kasi na-train naman niya ako. Ako yung last na na-train niya talaga ng maayos. So, what do So, you mean? um, no comment. Please explain. Ay, Please Expound your explain answer, further. please. ah, no, I mean ano, kasi hands-on talaga siya before. And kaming tatlo na-train niya nga parang, maagang nagsa-start mag-work para makahanap ng deal. Kasi by after lunch dapat may ma-present ka ng deal sa kanya kasi pag-uusapan niyo yun. 'Pag 'di ka True. nakahanap, True. wala kayong pag-uusapan. So, anong gagawin niyo ng 30 minutes? Nakakahiya din kasi siyempre first time mo. Parang it took me months before I get a stable client talaga. So, siyempre, you will strive hard talaga. So, hindi talaga siya madali. Yun din actually ang alam ko, ang akala ko nung una na, madali lang pala 'to, eh, ganito lang pala yun yung nagte-training ako. Hindi True. pala siya, True. hindi, Truly. ayun. Ako parang sa akin, same din sa inyo yung sa Sorcerer, pero parang first time ko siya na-experience na, ay hindi pala siya gano'n kadali talaga. So parang meron ako napasukan, sa European din siya. So parang after ng orientation, actually hindi orientation, parang welcome ka na lang nila, ito yung gagawin mo, ganyan, ganyan. So this is the SOP, just follow the SOP. Pero di ba, literal na wala naman sa SOP yung parang problem na mamimit mo along the way habang ginagawa mo siya. So parang wala kang matanungan True. kasi parang lahat ng tao is busy. Tapos hindi naman siya lahat Pinoy. So Mhm. parang ganon. So parang pagdating at the end of the day, parang feeling mo, hindi mo nagawa yung trabaho mo kasi parang walang guidance. Parang feeling mo, ito na yung SOP, gawin mo lang yan. Tapos, di ba? Tapos at the same time, alam mo yun na parang hindi mo nga talaga alam yung takbo ng company kasi wala naman talaga proper orientation or whatsoever. Tapos during payday, hintay ka nang hintay ng sweldo mo, yung pala kailangan mo pa magbigay ng invoice para lang Invoice. masweldohan ka. So imagine mag-aantay ka ng ilang araw, nagtataka ka ba't hindi ka pinapasweldo, only to find out na I need to parang send an invoice pa pala sa client para lang masweldohan. So parang ganon. Unlike yung sa corporate world na pagpasok mo, ito yung mga kasama mo, ito yung ganyan-ganyan, automatic siya, nasa sweldo ka pagdating ng ganito. So sa online, hindi siya ganon. So minsan ang help, although yung ibang client naman is open na, magtanong ka lang pag meron kang hindi maintindihan. Pero not all client, ganun, may time siya. Parang sa kanila kasi, okay sila 1, 2 days, pero after that, parang ini-expect na nila, alam mo na yung trabaho Reps mo, mo na gawin mo siya. na yan. Pag hindi mo nagawa yan, parang sa kanila, ang dali nila magpalit um, VA. ng virtual assistant pag hindi sila na-satisfied. True. Di ba? Unlike sa atin sa corporate world, sa Philippines, meron kang 3 months na proby ka, so titingnan nila para matututunan mo yung trabaho mo, 'di ba? Dito sa virtual world, walang ganon.
Parang dapat makuha, in-expect nila, pag hinire ka nila, alam mo yung trabaho mo. Pag hindi, okay, True. bye. Though meron namang ibang client na gusto nila from scratch, wala ka ding alam. Sila yung magsa-shape sa'yo So, para mas madali kang turuan kasi yung perception ng ibang client, and parang na-build mo na yung years of experience mo, iba naman yung SOP ko, eh. So, baka hindi mo sundan. So, feeling ko gano'n yung ano nila, iniisip nila. Pero yeah. So, depende pa rin talaga. no, pero swertihan lang yung ganon. Kasi Yes. mostly talaga, in-expect nila, I'm paying, iba meron pang, iba masakit magsalita, I'm paying you, I expect na alam mo yung gagawin mo. Yeah. Pero, swerte pa rin naman tayo kahit papano. Super May mga naman. bumps along the way, pero, Kasama talaga siya. Mga tara. challenges na parang magpapasabi na, ayoko na. Gusto na Pero ako. papasok pa rin Pero papasok ka pa kinabukasan. rin. At gagawin mo pa rin yung trabaho mo. Iiyak, Oo. iiyak siya, pero, at the end of the day, pasok ka pa rin. True. Truly. So for next question, ito yung about public perception and weird assumptions. So, has anyone ever said something ridiculous about your job? Sa akin, parang wala namang ridiculous. Parang, 'pag sinabi ko lang na 'pag nagtanong lang yung mga tao na, "Oh, saan ka nagtatrabaho ngayon?" 'Pag sinabi kong, "Oh, work from home ako." Oh, sasabihin nila, "Oh, so ano, parang easy lang yung job mo, like parang haharap ka lang sa computer, gano'n, parang magta-type-type ka Try mo lang." mag-source kaya. Sabi mo, try mo mag-source. Pero parang sa'kin sabi mo, parang hindi naman madali yun kasi, for me, um, ano din siya, yung parang kailangan mo din talaga ng discipline if you're working from home. Kasi nga walang literal na nagbabantay sa'yo, na nakatutok na mata, kagaya ng sa corporate na ano, maraming matang nakatutok sa'yo. Dito kasi wala, unless mayroon kayong timer Timer. na may screenshot May screenshot. na And laging Pero kahit may screenshot, nagka-Canva, saka video. nag-Facebook. true. Ta's magtatanong yung boss mo na ba, "Bakit parang laging mga Asian men yung nakikita ko sa monitor mo?" Bakit naman, sorry ha, nanonood kasi ako ng mga videos ng mga K-pop group. So, ayun lang. For me naman, something ridiculous, more like misconception na though natakal na natin 'to nung episode 1, ano lang, akala talaga 'pag VA matic, mataas yung sahod. Kasi gano'n yung mga college friends na sasabihin nila, "Oh, VA ka, eh di ang dami mo ng ipon. Tara punta tayo somewhere," gano'n, gano'n. Pero hindi nila alam na siyempre you have bills to pay and hindi naman talaga lahat malaki yung sahod. True. Ayun, swertehan lang talaga. And hindi siya minsan may client kang temporary lang gano'n. So, yeah, it still depends. Per niche kasi Hmm. talaga yung ano, yung offer nung magandang ano. Hindi namin sasabihin kung ano yun, para baka kasi mag-apply kayo. Hala, charot Ah, lang. Hindi. Sa susunod na episode natin, siguro mga next incoming episodes, pwede siguro natin siya itakal. yeah. Pero Yan. So, stay pag-subscribe Abangan muna nyo. sila. tuned. Abangan nyo sa Mhm. mga susunod na episodes namin. So, ayan. So ako, Wait. sa akin naman, something ridiculous, parang wala naman. Parang wala pa naman. Or siguro behind my back, pero sa mukha ko parang wala In naman your nagsabi. face, wala naman. Oo. So, do your friends or family think you're always available because you're just online? Ah, yes. Yeah. Yes. Yes, 100%. Especially my brother. Kasi parang, usually pag nag-work ako, like naka-online ako on social media, especially ng Facebook. Pero kasi hindi ko tinitignan talaga yung phone ko, lalo na pag super engaged ako sa ginagawa ko. Tapos sabi niya, bakit hindi mo sinasagot yung call ko? Naka-online ka naman. Like, hello, I'm working. Parang, hello, may Wow. ginagawa din ako. Ganun. Parang, akala nila online ka para mag-Facebook and everything, pero hindi nila alam nagwo-work ka. So, ayun lang yung sa'kin. For me naman, 'pag halimbawa may biglang party sa bahay ng relative, gano'n, sabihin lang sa'kin, "Eh, dalhin mo na lang yung laptop mo, puwede naman." Kasi nagawa ko na siya once. So, ine-expect nila every time na 'pag may mga ganap,
I'm available, which is not true kasi nga meron mga meetings you have to attend. Hindi naman puwedeng porket flexi daw. Actually, yung flexi feeling ko hindi siya nag-a-apply sa PR. Ay naku, kasi True. sabi Feeling niya ko na sa'kin 'yan nung sa meeting namin. 'Di ba hmm, flexible pero kailangan mo umattend ng meeting. So yeah. dun siya magsa-start. So hindi siya So, flexi, 'di ba? mandatory yung meetings and Eh, 'pag Monday ang meeting natin, ako Monday meeting ko 4, madadagdagan ng isa. So magiging 5 ako every Monday. oh my Kayo, 'pag gosh. Monday ilan? Monday. 'Pag Wednesday more on Wednesday, more 4. on dalawa sa akin. Ganon. O 'di ba? Kasi ang admin call ko 2 beses. Tapos mayroon nga akong naka-monitor sa attendance, so dagdag pa 'yon. Baka naman pa-meeting pa yung monitoring of attendance. I know. Just to add up lang sa kay Millennial Bunso, parang na-try ko na din yung gano'n, yung dadalhin mo sa kung saan-saan yung work mo. Pero personally kasi hindi talaga ako nakaka-focus, na-out of focus talaga ako. Like, parang lumilipas lang yung oras na wala akong nagagawa. Super. So, That's true. yun. Mahirap din siya na Yeah, kahit sabihin mong you can work anywhere. Pero, syempre pag may nakikita kang nag-happy-happy, parang na-entice ka na samahan sila kahit na nagwo-work totoo. ka. So, yun. Mahirap siya. Ang ginawa ko nung second time, kasi nga na-try ko na nung first, ano, either dun lang ako sa room, which is ba't pa ako pumunta, 'di ba? Sa room lang ako, hindi ako makikipaghalubilo or hindi ako bababa ng parking muna hangga't 'di pa ako nakaka-log out. Ginawa ko na din 'yun. Kasi kasi parang maba-bother ka pa, eh, Ah, nandun ka to spend time with your family pero siyempre you still have work na dapat i-prioritize. So, tatapusin mo muna 'yun. true. So, though merong ibang niche talaga na you understand din na siguro kahit full-time sila kaya nilang tapusin in a few Mhm. hours. So, depende talaga sa pipiliin mong niche 'yun. Sa niche namin, kasi time consuming, hindi mo masasabi kung anong oras, minsan 10 hours pa nga, eh. So, ayun. Hindi siya Ay, minsan, Hmm, oo. Minsan 12 yes, hours pa. actually. madalas. Hindi siya minsan. Okey, correction, hindi siya minsan. Oo. Pagka walang deals, hirit pa, last hour na lang. Mm. Totoo. Sige, isa na lang ulit. Hanggang Hmm, na-realize mo, 12 hours ka na kita nagtatrabaho. mo, ay 9 hours ka na, ay naka 60 hours ka na na week. Oo. Tapos na-call out ako. "Bakit ka nag 6 hours a week?" Sabi nung client. "Mabu-burnout ka." Sa'yo pa Pero lang ngayon, burnout na ako. Sana sinabi mo oo, sa'yo pa lang nabu-burnout na ako, eh. mabait ako nun ate, alam mo months pa lang ako nun. Ano pa siya nun, pa-sweet, sweet girl. Yeah, As a sweet girl. "Eh, sorry." Ay, siya Gano'n sorry. lang. Ay, siya sorry na siya, ano. Nag-60 hours ako. Sorry na. Okay, so what's the biggest myth people still believe about VAs? Ako, parang na malaki sweldo. Na malaki talaga yung sweldo. Yun talaga, eh, yun lang Oo, talaga, eh. true. Feeling ko yun Parang lang yun talaga. lang. Yun nga lang din sa akin. Hmm, Kasi not everyone, not everything, not every niche na malaki yung sahod. Yun. May- Yeah, yun. Okay, so pare-parehas tayo na yun yung talaga yep. yung biggest Yes. myth talaga. Okay. So what's it's really like? So one thing people don't see about our daily work. You'd think na when you're working from home, chill ka lang talaga, hindi, eh. Kasi siyempre ano, eh, nasa bahay ka pa rin, makikita mo yung pamilya mo minsan o kaya pagka may fur babies ka, siyempre minsan nakaka-distract din. So, yung focus mo dapat ayun, magwo-work hard ka to focus on your job. Kasi kung hindi, eh, lagot na. Wala kang maanong deals, ayun. Ayun Oo. lang Tapos, kasi baka akala kasi, ay nasa bahay ka lang naman magla-login ka lang kahit anong oras. Hindi gano'n yun, eh. Kailangan mong siyempre magtrabaho ka pa rin, hindi lang basta naka-login ka. Okey, yun lang. ako siguro yung parang yung hard work din natin na pinuput sa trabaho na
parang yun nga kasi parang talaga yung misconception talaga nila na parang madali lang talaga. Pero hindi talaga siya gano'n kadali. Kasi imaginein mo, iba yung trabaho nga sa corporate world, face-to-face kayo eh. Tapos imaginein mo yung mga katrabaho mo, hindi mo talaga siya kasama. So makikipag-coordinate ka, collab ka sa kanila, gamit lang talaga is yung internet. So, 'di ba? So parang pero nakaka-amaze talaga siya na parang Is possible pala. oo, ang daming parang hindi alam ng ibang tao na ang dami mong natututunan outside your culture kasi nasi-share din ng mga client mo yung culture nila. And then, aminin natin at hindi, some of it nara-rub off sa atin. Yung parang yung discipline nila, yung parang kung paano sila. At saka kung makikita lang talaga ng ibang tao kung paano ka makipag-usap sa mga client natin. Diba parang for me parang being able to parang to communicate din with other people na kahit na meron nag-litter box na nag-i-scratch doon. Parang sa akin, parang ano yun, parang nakaka-proud kasi parang tayo sa company natin na tinulungan natin siya ma-achieve yung gusto niya, yung goals niya, 'di ba? So parang ngayon, milyonaryo siya, parang gano'n, something like that. Pero nakaka-proud siya na parang yun yung hindi nakikita ng ibang tao na parang akala nila easy-easy lang ginagawa mo, pero totoong trabaho siya. Parang, does it make sense? Parang gano'n lang. It's true. Ayun, to add up din diyaan, dahil nga iba yung culture nila, iba din yung halimbawa may mga fan stand-up and merong mga hindi naman icebreaker, more on chika-chika, mga first 10 minutes of the meeting. So, may one time na meron kaming relative dito, ta's sinasabi ko yung what I ate nung weekend, parang sa kanya parang, "Hala, sinasabi mo pa 'yan?" Pero kasi Oo, we were sige. used to, Mm, sharing even a minuscule detail kasi they want to be involved in our lives kahit mm. konti. Gano'n yung ibang client na, mas nakikilala ka nila 'pag gano'n. Hindi lang yung puro trabaho, trabaho. Kaya gusto ka nilang makilala kahit mga gano'ng simpleng bagay. Sabi ko sa inyo mahal niyo yun, kahit gano'n yun, eh. Hmm, How about si Hindi ka hyper sure. na ate? Siguro sa akin, one thing people don't see about our daily work is kung gaano tayo ka-passionate sa pagtatrabaho natin. Especially dito Akala sa ko sa pangbabash. oo, kasama mo na din 'yun. Pero dito sa client na 'to kasi parang kahit anong klaseng buwisit na yung nararamdaman mo, nagkakasakit-sakit ka na and everything. Pero alam mo 'yun, parang at the end of the day, hindi mo pa rin siya maiwan kasi parang ang dami ng nagsasabi sa'kin na, "Yung iwanan mo na 'yan, ganyan, ganyan, kasi meron namang iba True, diyan may ganyan mas din better." ang parents ko Gano'n. actually. Pero kasi Mm. parang love at first sight siya na parang first love mo siya. Wow! Parang first love mo siya na hindi mo Uy, ako talaga ang first love maiwan. niya, Hindi, yung job ate. Okay. Yung job na parang hindi mo maiwan yung company tapos yung effort na pinor mo dun. Like, imagine nung nag-start kami, ako, tsaka yung si Titas of VA, parang kahit Saturday, Sunday, alam mo yun, we're working our ass off to find deals. Kasi parang ang Yes. vini-vision namin nun is, dapat maging successful siya, dapat kasama kami dun sa pagiging successful niya as a company, dapat lumakas siya ng malaki, maging billion, billion, millions, millions yung pera niya, nakikitain niya. So, ayun lang, parang, To the point na tinreat niyo as that's your oo. your own business din. Yes, as our own business. Pero ayun, Yes, like things I always say. happens, gano'n, things happens. So, 'yun, abangan niyo na lang sa susunod na episode kung anong nangyari. Siguro maichichika namin 'yun sa mga Pero susunod na ang strong episodes. pa rin talaga natin kasi tayo. Bukod sa kailangan kasi natin Oo, bukod na sa paycheck, true, yeah. na wala tayong pambayad ng bills. Yeah, Yeah. bukod dun, meron kasing talagang something na alam mo yun, may bond na, eh. Ang Oo. hirap din kasing hanapin yun sa bagong client na paano kung after a week or a month Yes. tanggalin ka, 'di wala ka ng work. True, Ito yun nga, kasi yun din yung lagi stable kong job sinasabi. 'to, Mhm. Sa mm. mga tao na nagsasabi na, "Eh, di mag-resign ka na diyan." Parang comfort Totoo, zone ko siya, na kahit Oo. na kakaaway lang na namin ng isang perfect linggo comfort na zone. sobra na naman yung iniyak ko sa kanya na sinabi ko hindi ko na ulit gagawin. Pero at the end of the day talaga, parang siya ay ang aking go-to na 'pag alam ko na, ah,
kung gusto ko ng stability sa ano ko, sa trabaho ko, sa career ko, alam ko na andiyan siya. Yes. Hoy, dapat Actually, napapakinggan niya 'to, eh. uy, Dapat may actually, bonus tayo dito eh. true. Actually nga, nitong last week lang, parang sinasabi ko sa kanya na, may meeting kasi kami nung yung one-on-one namin, tapos may bago sa company namin, may bago siyang ginawa sa company, tapos parang sinasabi ko sa kanya na natatakot ako kasi baka mamaya hindi natin magawa to, maganyan, tapos magsara yung company, tapos sabi ba naman niya sa akin, malayong mangyari yan. Ay, Yabang nila. super confident ng ano mo, lolo mo. So, So ayun. lalaki yung client mo? Lola pala mo. Lolo or lola mo? Yun. Okay, so Di ba what do nakamute you ako? wish more people respected about remote work? What do you The wish grind. more? Feeling ko yun, yung Yeah, the tsaka grind, the at, work we put in. at saka yung ano rin, yung parang self-discipline. Kasi nga parang sinabi ni Hyper Ate kanina, walang nagbabantay sa'yo. Aside from the timer, pero pwede mo naman, alam mo yon i-ignore yon. Pero yung parang yung motivation to work every day, kahit without somebody looking. Mhm. Alam mo yun yung parang gigising ka, alam mo na yung gagawin mo, alam mo na yung plano mo. Parang hindi yun yung nakikita ng ibang tao. Kasi nga inisip nila, ay, online lang yan, hindi naman totoong trabaho yan eh. Pero 'di ba? Uy, totoong trabaho yan yung anak ko college na. Parang 'di ba? Alam mo yung Wow. gano'n. So parang Yes, gano'n siya. true. Actually nga, sa akin nga, nung mag-start ako mag-work as a virtual assistant, parang sabi pa nga ng kapatid ko is, sure ka ba na magwo-work yan? Parang gano'n na parang, sure ka ba nakikita ka ng pera dyan? Like, give up mo yung corporate job mo para sa pagiging work from home. So, sabi ko, I think okay naman siya kasi um, kumikita naman ako and mas malaki yung kinikita ko compare dun sa corporate job ko. So, Hello, yeah. nakapag-travel ka kaya? Yun isa pa Mm. yun, 'di ba? Parang ang laking shift ng trabaho ko at saka shift ng lifestyle ko na akala mo apo ni Henry C kung makapag-travel. True, true. So, yun. For me, ano din eh, respected about remote work. More on sa sarili ko, hindi other people. Kasi yan, katulad siguro ng kuya mo, naisip ko din na iiwan ko ba yung pinag-aralan ko ng 4 years, naging 5 years pa nga kasi siyempre nag-boards pa. Mhm. Tapos iwan ko lang yun para dito na hindi aligned sa career path na akala ko tatahakin ko right after college. Pero kasi ano, eh, parang iisipin mo na din maging practical na Yes. 'pag nag-stay ka ba sa ospital, magkano ba kinikita mo, parang gano'n din na siyempre ta's makikita mo din na, oh, ganito pala 'no, parang kaya mo nga kumita ng ganito, doble or siguro sa iba triple ng kikitain mo sa labas. Tapos at ano, parang at the comfort of your home pa, ayun. Yes. Respect the grind, gano'n. Respect the grind, respect the True, respect. bitches. Ay. Respect lang, 'di ba? Kasi nga sabi natin, 'di ba, respect natin yung mga nagtatrabaho na kahit maliit lang yung trabaho nila. How about kami din ng mga VA? Kasi Actually, talagang hindi niyo rin maliit lang alam naman. yung mga, 'di ba, yung mga behind the scenes. Sacrifices. Yes, sacrifices Oo. na Mm. Yung mga binibigay mo behind sa the work. scenes natin na, 'di ba, tayo parang ilang beses na rin tayong gusto natin mag-give up kasi parang feeling natin merong time na kaya pa ba? Mhm. Ay gusto pa ba natin? Parang ayaw ko na pero hindi pero you choose to move forward na. Oh, sige, go lang, kaya pa. True. Yung pasukukan na at lahat na gusto mo nang isuka lahat ng ng pwedeng isuka sa trabahong 'to. Pero magmo-move forward ka pa rin for better future, for future ng family mo, future ng mga fur babies mo, O para hindi ka pwedeng mag-give up, millennial oo, bunso, 6 ang pinapakain mo. That's true. true. Maarte pa 'tong mga 'to. Buti na lang yung sa'kin, gulay lang okey na. So, Ay, yun. paghihiwa mo pa ng carrots ang mahal-mahal na nga ng mas mahal pa yung isang sako ng dog food kaysa sa isang sako ng bigas. So Sa true. True, totoo 'di lang. ba? Mm. Siyempre hindi lang naman pwedeng yun lang, meron pa silang mga treats. O 'di ba, may mga medicine pa sila. So, Treats,
Bawal vitamins, bawal hindi mag-iba. Bawal maging puwede. tamad. Maintenance sa senior dog. True, o 'di So, ba? hindi puwede. Related dun sa last question. So, why do you keep doing this job even when it drives you nuts? Siguro yun, sa family, sa mga mahal mo sa buhay. Kasi, di ba lahat naman tayo, kahit ano pa naman yung work natin, parang yun yung nagda-drive para, para alam mo yun, para mag-strive, ano magda-drive? Mag-strive harder. Mag-strive harder ka para maging, alam mo yun, mas comfortable yung buhay mo, mas magbago yung buhay mo from your current para sa future, para sa mga anak mo, sa future ng anak mo, sa future ng mga fur babies namin na baka mamaya mag-aral na sila in the future. Alam mo, so, so, yun, most likely sa family talaga. Kasi parang, yun talaga yung nagbibigay ng eagerness sa'yo. Kasi if titigil ka, anong kakainin nyo? Saan kayo pupulutin the next day? So, hala, bakit parang naiiyak na ako? Oh my God, parang naiyak na ako. Yun, so family. I think family talaga. Ako din, actually family lalo na't ano, only child siyempre. Parang sinong alangan namang asahan nila yung fur babies ko, eh, ako Mag-aaral pa lang in inaasahan. the future. Oo, mag-aaral pa lang sila in the future. So, parang ayun siyempre, bukod sa ano makabayad ka din ng bills, to live din kahit papaano comfortably Yes. na kahit kung dati siyempre sila yung sagot sagot ka nila kung saan mo gustong kumain, na naartehan sila sa'yo ngayon, it's my Ikaw na. time. Oo, Ikaw na Oo. yung taya. oo, ako na ang taya. So, Which parang is, payback time parang na di ba, din. nakaka-proud din for your True. part na nagagawa mo yun sa True. parents mo. That's Super. true. Super fulfilling Mm. nung feeling. Hala, True. super fulfilling nung feeling. Nagra-rhyme yun. Ako, para din sa family ko, para sa mga anak ko, kasi parang baka umiyak ako, char lang. Pero yan, para talaga sa kanila. Actually, para sa mga anak ko, na parang, ayun nga, ayoko na eh. Meron talagang time na, di ba, alam niyo yan, na parang ayoko na, gusto ko na talaga mag-give up. Pero, hindi pwede eh. Kasi parang meron talaga umaasa sa'yo eh. So, sino? Si Monroe magpapaaral sa kanila. Si Scratch-scratch lang si Carbol. Monroe. Strong yan. Ay, wag Di kayong ba? mag-ano ng name So, ng bawal babies sumuko. niyo. So, yun yung driving force. Na parang, o sige, parang sila kasi yung inspiration ko eh. So, dapat galingan ko pa. So, kailangan mag-step up pa ako. So, kailangan dagdagan ko pa yung alam ko para, meron akong options. Karoon ako ng maraming options na, True. ayaw mo ko increase na ng sahod, lipat ako dito. Char lang. Pero parang, Oh, pero parang, syempre, you owe it to yourself na mag-upskills din kayo. Hindi oo, pwedeng, stagnant lang din. tayo sa pagiging Pero, product oo. researcher. Pero may tip ako dyan eh. Parang, fake it till you make it. Ay, Parang, totoo yun. totoo Fake it yon. till you make it. Ganun. True. Kaya, alam daddies. Pero totoo yun kasi nasa sayo lang naman talaga yun eh. Parang katulad sa Amazon, di ba? Since alam mo na yung back-end ng Amazon, alam mo na yung kung anong ginagawa, yung nitty-gritty sa Amazon. Bakit, product researcher ka, o di mag-step up ka. Kasi alam mo na yung basic eh. Ikaw yung pinaka-basic eh. So, kahit balik-balik na rin nung ang client o nung mag-i-interview sa'yo na, kung anong tanatanong niya sa'yo, alam na alam mo na isasagot So doon. mag So, kaya-kaya mo So siya. Actually, ang yes. ending, mag-a-apply na kami ng ibang work. Ay, sinasabi ko lang, dahil mahal mo yung sarili mo, but kailangan mag-upskills ka. Huwag Oo, kang true. makakontento na, ito product researcher lang ako Dapat, hindi. Dapat by this time, alam ko na tong gawin. So turuan mo na kami mag-admin. O kaya, millennial bunso, meron ako mga, admin videos na Pwede mong pwede magamit. mong aralin. Kasi si Hyper ate, marunong na yan, kahit papaano. Kasi matagal na siya. Yes. Tsaka nung like nagte-training si Titos of VA, parang nagkakaroon kami ng mga sessions about that. So True. may idea na ako kung paano gawin yung ganito and ganyan. So, yun, totoo yun na dapat pag VA ka, kailangan mo mag-upskill kasi pag hindi ka nag-upskill, maiiwanan ka talaga. Iwanan ka. Ang dami na ngayon gusto mag-VA eh. Mm-mm. So, lahat sila equipped. Lahat sila, mga gusto mag-VA, lahat sila equipped na with, ito yung basic knowledge. So, ikaw, ano yung mo? Ano Magiging yung edge lamang mo mo. sa kanila? Yes. Experience. Diba? Experience. So, ang gawin mo, i-level up mo pa. Tsaka dapat sabi mo na, uy, alam ko lahat. Kayo ba? Yes, alam ko lahat kahit hindi ko pa alam Oo. yun. Kaya, Hindi ko pa fake it naririnig till yun you eh. make it.
Tsaka Yes, worth it din talaga yung mga ano, yung mga paid trainings. Though nahanap naman natin lahat sa mga free trainings, pero iba pa rin na though yung mga paid trainings na ano lang, yung mga affordable kasi yung mga iba diyan mga 25. Okay, di na ako magsasabi. Uy, alam Huwag mo, kang mag-name drop. mag-training nga, teka Yeah, lang yeah. nga, sinasabi ko sa inyong dalawa, pag nag-source Magtayo, nga kayo sa Monday, i-video nyo nga, gagawin kong training, magtayo mag-offer kaya tayo ng tayo, training. magtayo kaya tayo ng ano, VA Actually, agency. kaya na nga. Abay, Di gusto ba? nyo pa, mag-agency na tayo para sa, Pwede Hala, naman. from product sourcers and admin, tapos ngayon podcasters, tapos ngayon ano na, VA agency na. VA agency, yes. Ang laki ng Ano, ako shika. nang bahala sa sa training na admin. So kami na sa product researcher. So sino sa Kami na sa Product purchasing? PR. researcher, tapos wholesaler, yan. So Magbenta na rin kaya tayo ng mga wholesale store sa UK. so Ay, ano, so kung gusto niyo malaman yung mga ano, comment down below kung gusto niyo magkaroon kami ng agency. La, okay, kaya ng free training. Alam mo, para mag-ano tayo, pag naka-reach tayo ng specific number of subscribers, mag-ano tayo ng, iaano natin siya, bibigyan natin siya ng free training. Oh, free pwede. training. Free training, kaya ng time. Kaya ng Daming time. time. Walang tulugan. Okay, so final words. What would you say to someone considering becoming a VA? Ako Ano? mauna. Sige, go. Fake it till you make it. By Titas of VA. That's my mantra. Pero it worked. It worked for me For me lang naman. Di ko naman sinasabing sa inyo. Pero, yan. Victim. Parang Tap, sasamahan mo ng, dasal. konting yabang. Kasi alam mo yun ang katwiran ko, di ba lagi ko sinasabi sa iyo dati, hyper ate, kahit naman, kasi alam mo na yan yung trabaho mo by heart. So, ano ba naman yung konting, lagyan mo lang siya ng konting, pampabango pa. Boost. Para at least, diba, nasa sa'yo lang yan. Confidence mo. Kasi, for sure, alam na yung trabaho mo. So, yun lang. True. Yun lang talaga. For me, choose your niche well. Hindi naman kailangan na Huwag kang mas sa na Amazon. Ganun. Huwag kang mag-a-Amazon. hindi Masisira ang naman buhay kailangan mo. Amazon, wag na. Kami na lang dito, joke lang. Ayun, choose your niche well, pero tanungin mo, imagine mo yung sarili mo na ginagawa yung work na yun. If you think it's a hassle to you or time consuming siya, piliin mo yung hindi time consuming na job. Kasi meron kaming mga naging ka-work din na hindi din nagtagal kasi nga hindi naman siya fit sa lifestyle nila. And siyempre sa family nila, they have some things to do with their family. So, yung pagiging product researcher is not for everyone. So, ayun, pag-isipan mo muna talaga kung gusto mo yung niche na 'to or if, pag-aral mo yung ibang niche kasi ayun, dami namang choices. So, True. ayun. Sa akin siguro, masasabi ko lang, kung gusto mo magbago yung buhay mo, kung gusto mong medyo angat-angat ka naman sa laylayan ng buhay, mag-VA ka na. Hala, Wow, nanghihikayat. Pero, Halika na, mag-apply ka na sa agency recruiter apply namin. ka na 'yan. sa agency namin. Kailangan namin 2 VA pa. Sorcerer, come on, join us. 'Pag talagang may nag-send ng resume kayo. Nag-promote. Oo, meron ako alam hiring, 2 pa. Apply na, apply na. So, yun, Apply siguro, na. sa akin is, yun. Tapos, ano pa ba? Wala na siguro. Basta maging ano ka lang, magkaroon ka dapat ng mga maraming pangarap sa buhay. Para yun yung magpupush sa'yo. Para i-push niya yung self mo, i-push mo yung self mo sa limit. Na kahit anong challenge pa yan, is kaya mong lagpasan. Hala, motivational speaker ka, girl. True naman, sa mga pinagdaanan natin, true naman yan. Tsaka dapat maging matapang ka, kaya mo mag-speak up for yourself, nang hindi ka nahihiya sa client mo. Kasi, pag hindi ka nag-speak up minsan, kasi may ibang clients na aabusuhin ka talaga, kagaya nung ginawa dun sa isa dyan, na parang hindi na pinapasahod. Like, alam mo yun. So, pinipilit na Uy, namin siyang actually, mag-speak up. nag-text nga siya ulit this week eh. Ay, so papasahurin ka na niya. Um, Hindi Wow. ako sure, pero nag-text siya na-approve na pala yung ay, baka mamaya may iba. Mamaya, saka na ulit. Baka mamaya, Later, later. Okay, okay. Makikat na lang, please. Hindi, joke. So, yun. Yun. So, dapat marami kang pangarap sa buhay mo. Yun.
Pangarap at saka plano, hand in hand. Yes. True. Legend. Collagen. Okay, so final words. Tapos na ba tayo? Parang bitin pa. Pero Feeling what ko would yun you na say? yung Ay, final nasabi words na pala natin. natin yun. Yung Yeah. final words natin. Opo. Oh, so, ano yung mga Oo. aabangan nila for our next For the episode? next The episode, next episode, parang tayo, we're spilling red flags, Ooh. clients, contracts, and chaos. So, don't be Ooh, parang sick. marami akong masishare dyan. Ay, mas lalo naman ako. Ako pa ba? Ay, oo nga pala, red si Tito flags. 68. Talagang ganap na ganap siya dyan. Napaghahalata yung matanda kasi ang daming ganap. Pero So yun that's lang. Thank you. all. Thank you, guys. Thank you. Bye. Bye. Bye.